Alam nyo ba na ang bagong sub 400cc sport bike ng CF Moto ay mas malakas pa sa Honda CBR 500R? May kaparehong tunog ng R7? At may timbang na talagang mapapasabi ka na lang ng Yeah, buddy! Lightweight! sa sobrang lightweight, mas mabigat lang yan ng 3 kilograms more from the 300 SR. At higit sa lahat, may presyo lang ito na mas mura pa sa RC390, Yamaha R3, or sa Ninja 400. So, gear up my dudes! Dahil ito ang kailangan mong malaman sa naging chismis of the latest sport bike from CF Moto. In this, my dudes, ST450S. Ngayon, my dudes, we can confirm na ito ay talagang isang 450 expressway legal sport bike. Or to be more precise, isa itong 449cc parallel twin engine na kayang mag-produce ng max output of 50 horsepower with 39 Newton meters of peak torque. And in simple terms, my dudes, ang max output na yan is comparable or even mas malakas pa sa karaniwang output ng isang 500cc parallel twin engine. While at the same time, napanatili pa rin nila ang overall weight ng motor of just 168 kg lang. Now that's a big deal though. Why, bakit? Well, tignan mo na lang itong power to weight ratio ng ating current existing 400cc. As for more info sa kapasidad ng bagong makina ng CF Moto, ito ay may kakayahang umarangkada ng 0 to 100 inches. Mas mabilis na po yan sa mga average sports cars and can reach a top speed of 190 km/h. Mapapansin nyo na mayroon pa itong nakasabit na plus sign indicating na baka may mas ibibilis pa. But again, my dude, ang karakteristik ng makina nito ay may pagkukumpara natin sa makina ng MT-07 and KTM Duke 790, which is based on a 270-degree crank engine. Meaning ang peak power ng makina nito ay nasa low to mid RPM na siyang nagbibigay ng agarang power delivery. Kumbaga sa kada apak mo ng gear ay merong kaagad. But hindi ito nakadesign for top-end power gaya ng sa nakasanayan nating mga sport bikes, so huwag ka na mag-expect ng mala Kawasaki Ninja H2R na top speed. Pero my dude, mukhang bagong makina ito ng CF Moto at hindi yung niribor lang ng current existing higher displacement bikes nila. Kahit itong nakikita nating visible parts sa kaha ng makina ay malayong malayo sa NK400. And I guess it's safe to say na hindi lang CF Moto ang nasa likod neto. At kung nakatuto ka sa channel natin, my dude, nasabi ko na ito dati pa na possible na ito na yung makina ng KTM 490 platform. Si CF Moto at KTM ay matagal na merong partnership na sabay na bumubuo ng kanilang mga projects. At isa sa mga naging bunga ng projects nila is the LC8C parallel twin of the Duke 790 and 890. Natatandaan nyo pa ba yung bagong adventure bike ni CF Moto na si 800MT? Oh yes! Ang 799cc engine nun ay base lang din sa KTM LC8C. Pero dude, para saan yung decal na 40 sa side panel ng motor? Kung 450SR ang pangalan at displacement. Ang totoo niyan, yung 49 ay wala pong kinalalaman sa engine displacement or sa pangalan ng motor. Because yung decal na 40 sa side panel, yes, i-reference lamang sa naghulma at nag-design ng mismong motor, which is an Italian designer lang naman from Italy called Modena Corrente. And yes, eto pa rin yung parehong exact same fairings at kulay ng kahagaling sa concept version ni SRC21. Huwag mo na lang hanapin yung carbon parts dahil wala na siya niyan. But still, hindi siya mukhang cheap. Kahit pa fake carbon textured lang ang ginamit nila sa winglets and its other parts. Especially with the color combination of gray and black with some red accent, which perfectly blends with the overall aesthetics of the bike is magic.
But so far, pag-usapan naman natin ang mga nabago from the concept bike to now a commercialized version. First is yung high-spec all-ins front and rear suspension, dual disc Brembo brake and Brembo master cylinder, and high-mounted split-type SC Project exhaust, plus the carbon fiber panels at yung malaking gulong ay wala na. Napalitan ito ng mas maliit na 37mm, KYB inverted front forks, single disc brake with Brembo calipers, at samahan mo pa ng sarili nilang CF Motos brake master cylinders. At confirm din na talagang meron na siyang nakaabang na reverse locking point for the MotoGP style shifting. At malaking side-mounted stock exhaust pipe. Mga gulong nito my guess is 110-70-17 and 150-60-17. At hindi ito magiging road legal na motor kung walang side mirror at turn indicators. So ang ginawa nila dito is hindi lang nila pinamukhang premium ang side mirrors but also ginawa na rin nilang integrated ang side blinkers sa mismong side mirror na dating makikita lang natin sa mga 6-digit price superbikes. Alam ko medyo awkward looking talaga yung looks ng dating windscreen visor but that's not the case anymore. Kasi napalitan ito ngayon ng mas sexy na visor. At kung nagtataka ka pa rin bakit ang nipis ng visor at hindi yung kagaya ng full cowl mounted fairings o ba typical super sport? Well, eto na kasi yung evolution ng ating current sport bikes. Something has to give in kung gusto talaga natin ng poging motor with relaxed ergonomics. Kagaya na lang ng Ducati Super Sport 950, ganito din yung visor niya para magbigay ng adequate space sa magiging turning radius ng mas mataas na clip-on handlebar. As for features, andyan pa rin ang kanilang Bosch dual channel ABS, slip-in assist slipper clutch, and a full colored TFT display. Not sure kung meron pang ibang features like traction control. Sa ngayon kasi price launching pa lang ito sa China at wala pang official full spec na inirelease dito ang CF Moto. Kaya naman calm your tits lang muna sa ngayon. Official price for the 450 SR in China is around 31,980 yuan. Ang calculated price ko dyan base sa NK400 which is 29,900 yuan or 219,000 pesos sa price natin sa Pinas. Personal price estimation ko dito ay pwedeng pumalo ito ng more or less than 238,000 pesos. All in all mga dudes, napaka-appealing ng motor na ito, especially with the price to performance value. Nakapagtataka lang kung profitable pa ba ito para sa manufacturer and investors. Pero ito yung verdict ko sa motor. In terms of the overall package, this looks to be the best and cheapest premium performance sport bike that can even outperform the current 400 and 500cc bikes on the market as of right now. Although hindi siya perpektong motor, okay? Ayon sa mga nakapag-test ng motor, isa sa mga pinakaayaw nila dito is yung mas maliit na KYB 37mm gold inverted front forks. At hindi ito dahil sa low quality, kundi underperformance na yan kahit pa magaan lang ang motor. Yes, may timbang lang siya ng isang typical 250cc, which is sapat lang sana para sa timbang niya. But again, may lakas ito ng isang 500cc. So ang usual suspension para sa 150cc na 37mm ay talagang kulang na to fully maximize its potential. At kung gusto nyo ng in-depth on-hands review ng motor, maglalagay ako ng YouTube link down in the description below. I highly suggest na panoorin mo ito my dude para mas lalo mong makilatis ang motor. But take notes my dude, hindi lang ito ang high-spec brand new 400cc bikes na lalabas ngayong taon. May mga binuboso ako ngayong upcoming 400cc prospect bikes na malaki ang tsansa na pumasok ito sa bansa natin. Oo naman, yes my dude. Kasi sasabay ito sa uso ng 450SR once ito ay mai-release na sa Philippines. So be sure na i-click mo na itong logo natin ngayon at mag-subscribe ka na sa channel. At sabayan mo na sa pag-click din ng bell icon. Nagbibigay ako ng updates regarding to these bikes. So check mo na lang itong next 400cc topic natin. And see you on the next. Cheers, Jeremy Smith!
kung kung 450 SR ang pangalan ng t-shirt. Gano'n ko paig-paig. Pero dude, para saan yung decal? Lahat, deka nga ni. Relax ka lang nga ni.